You're listening to audio from Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.ph/give. I'd like to invite everyone to be standing on our feet po. Let's all be coming into the presence of God right now. Okay, let's all bow down our heads and close our eyes. Father, O God, aming Panginoong Diyos, Ama sa langit, pinupuri ka po namin, O God, Lord, as this morning, O God, Lord, we seek your face, O God, Lord. We come into your very presence ngayong umagang ito, aming Panginoong Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin, O God, Lord, na tunay nga po, Panginoon, ay makakasama ka namin, Panginoon, makakaniig ka namin, Panginoon, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, in Jesus' name. And even right now, Panginoon, I ask, O God, Lord, I pray, O God, Lord, na yung banal na Espiritu, Panginoon, let your Holy Spirit, Panginoon, O God, Lord, be in every home, O God, Lord, be in every household, Panginoon, O God, Lord, na nakatune in ngayong umagang ito, Panginoon, sa service namin, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, and let your Holy Spirit, O God, just open our minds, O God, Lord, open our hearts, O God, Lord, to receive, O God, Lord, your word, O God, Lord. Salita mo, Panginoon, na magpapatuloy na magpabago sa amin, O God, Lord, sa aming isipan, O God, Lord, lalong-lalo na sa aming puso, Panginoon, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. Patuloy mo kaming baguhin, O God, Lord. And I just pray right now, Panginoon, na yung tunay nga po, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, O God, Lord, will fill every house right now, Panginoon. Every household, Panginoon. Every family, O God, Lord, na nanonood ngayon, Panginoon, O God, Lord, ng aming service na to, Panginoon. Let everyone, O God, Lord, just realize, O God, Lord, today is the day that you have made, O God, Lord. Prepare our hearts, O God, Lord. Lord, be in every household. I declare that, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. In Jesus' name, Panginoon, as we come before you, Panginoon, linisin mo nga po kami, Panginoon. Let our bodies, let our hearts, O God, Lord, be a clean vessel, O God, Lord. Tanggalin mo, Panginoon, anumang kasalanan, anumang katigasan ng aming puso, Panginoon. Anumang mga bagay-bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat, O God, sa iyong presensya, O God, Lord. And as we are emptied, O God, Lord, of this things, O God, Lord. Lord, I pray, O God, Lord, that you fill us, O God. Fill us, O God, Lord, with your very presence, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. In Jesus' name, Panginoon, O God. So today, O God, Lord, we just thank you, Panginoon, for the grace, O God. We thank you, God, Lord, for the love, O God. We thank you, Lord, for your faithfulness, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya, O God, Lord. Patuloy mo kaming, O God, Lord. Patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga tahanan, O God, Lord. And all this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diyan po sa bawat tahanan nyo. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating Panginoon. Yes, praise God. Okay, katulad nga po ng nasabi ko, sisimula na po tayo ng ating bagong series. It's about being unshakable. Okay, sa umagang ito, I'd like just to share about kung yung tinitle ko ngayon, yung what I'll be sharing as Jesus, our unshakable hope. Okay, sa tatlo na yun na nakita natin, kanina, faith, hope, and love, I'd like to share something about hope this morning. Okay? Pero as we, before we can actually go on, okay, about what unshakable is, ano ba itong unshakable na to, we have to know, ano ba muna yung to be shaken, okay? Yung pag, yung shaking, to shake, ano ba yan? Okay? Unang-una, tinignan ko muna sa English dictionary, okay? Sa lingwahe po in English, ang sabi dito, the meaning of shake is to agitate. Okay, agitate. Okay, galawin. Okay? Isa pa po is cause to tremble. Hindi to, cause to tremble. Ano ba yung tremble na yan? Kaya tindignan natin ng Tagalog na mga meaning. Isa po, pagyanig. Okay, pagyanig. Isa pa, yun nga diba, pag meron kang sinishake, meron tayong tinatawag na pinapagpag. Okay? May pinapagpag ka. Ano ba? Bakit nga ba? Kasi you want to remove something, diba? Kaya meron tayong pinapagpag. We shake it. Alright? To remove something. Okay? Sa Greek word po, ang shake is may isasalin to the word, to the word sieve. S-I-E-V-E. Sieve. Okay? Kumbaga sa Tagalog, salain. Okay? Kaya po, diba, pagka napapansin nyo, pag meron tayong pagsala, kinakalog, di ba? Kinakalog tayo para salain. Alright, yung mga meron tayong kung gusto natin makuha yung mas pino pang bagay kasi ayun yung lalampas doon sa sa may sinasala ka, di ba?
Okay, parang talagang imagine nyo, siguro sa inyo nakakapanood ng, mayroong ginagawang construction, maaaring yung bahay nyo ng araw, nakikita mo yung mga, ewan ko, basta mga bahagi ng gumagawa ng bahay nyo, di ba, meron silang kinakalog na gano'n, nilalagyan ng buhangin, kinakalog, di ba? Yun ang sinasala, tapos kinukuha lang nila yung medyo pino na buhangin, di ba yun? Isang bagay yun, di ba? Kinakalog, kailangan kalugin eh. Alright, so, tignan natin ngayon sa salita ng ating Panginoon. Kung ano ba itong ginagawa na to shake? Kung ano itong unshakable na to? Samahan niyo po ako sa Hebrews 12, verses 26 to 29. So, if I could encourage everyone, buksan po natin ang ating mga Biblia. Okay, so let me read. Hebrews 12, verses 26 to 29. Sinasabi po rito, at that time, His voice shook the earth, but now He has promised, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. In verse 27, this phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Okay, yan po yung sa wikang Ingles. Tignan po naman natin sa Tagalog muli. Okay, ang reference ko po rito yung Magandang Balita Biblia. Yan, flash. Alright, so maganda rin po sa Tagalog. Let me read. Okay, dahil sa kanyang tinig na yanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin. Hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot. Sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Okay, so himay-mayin po natin itong mga verse na to. Okay, so una po, sinasabi dito, God, okay, in His voice, shook the earth. God in His voice shook the earth. Pero meron pong sinasabi diyan, sa English nga, sinasabi dito, at that time. Okay, ano ba yung that time na yon? Sinasabi po yan, nire-refer po ito sa Exodus 19:18. Okay, Exodus chapter 19 verse 18, sinabi dito, now, Mount Sinai. Yon. So, yung lugar po na yon, sinasaad dito na at that time, His voice shook the earth. Yun po is sa Mount Sinai na nangyari. Now, Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Okay, so ito po yung pagkakataon na si Moses po ay umakyat sa Mount Sinai upang tanggapin po yung 10 kautusan, yung batas, the law. Okay, at nang dumating na nga po yan, okay, sa pamamagitan nga unang-una dumating yung salita po ng ating Panginoon, His voice. Okay, it literally shook, okay, ang kabundukan po ng Sinai. Alright, kaya nasasabi dyan, at that time, His voice shook the earth. Okay, but yun, yan po, God's voice shook the earth. Okay, literally, ano po yan pag mayroong shaking po ng earth, okay, may tinatawag tayo, sabi dyan, that is an earthquake. Ika mo po, di po ba? At pag may earthquake, ano bang nangyayari ba? Natatakot tayo. Okay, nayanig, di ba? Talagang kasi hindi naman natural na nakakaramdam tayo ng pagyanig ng lupa na matindi talaga, di ba? Yan, kaya natatakot tayo. Okay, kung medyo malakas talaga yung lindol, yung ano na yan, yung pagyanig na yan is earthquake, lindol, di ba? Sabihin natin lindol. Nagigising tayo kung minsan medyo natutulog at talagang malakas yung pagkalug sa, di ba, sa hiniga mo. Gising ka rin, nagigising tayo. Okay, at kung talaga namang kinakalug ka na, niyayanig ka, di ba? Napapadasal tayo. Aminin mo na, ha, di ba?
Napapadasal ka. Kung sino mang naka-experience sa inyo ng, ng earthquake, di ba? Lalo na ngayon, medyo maraming earthquake na nangyari, di ba? Medyo may kalakasan, mga intensity 6, something, ganun. Talagang napapadasal ka, di ba? Kaya nga, sa kapaligiran natin, mayroong mga nagigiba, mga gusali, nagigiba. Okay, mayroong pagbabago na nangyayari sa anyo ng lupa. Ano po ba yan? Yung mga landslides, di ba? Merong fractures, yung nagkakaroon po ng bitak o baak. Okay, sa mga lupa, kumisa makita natin sa mga highway, nagkakaroon ng biyak o baak. At saka meron po tayo sa mga geologists, alam niyo ito, yung subsidence na tinatawag. Merong pagbaba o paglubog ng lupa. Okay, yan po mga epekto ng pagyanig, ng earthquake. Okay, pero sa kasalukuyan, itong hinaharap natin, dito masasabi natin ibang klaseng pagyanig. Okay, kasi nga niyanig. Kaya, masahin natin sa Tagalog kanina, dahil sa kanyang tinig na yanig, noon ang lupa. Okay, noon. Pero ngayon, masasabi ko, mayroon pong pagyanig na ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng COVID-19 virus na yan. Kaya masasabi po natin, mayroong ang pandemic eh. Hindi lang po dito sa ating bansa. Ngunit buong mundo nakaranas ng pagyanig na yan. Okay? Ano ba yung nangyari na bakit paano tayo nanig? Ano bang mga naging reaction? Ano bang mga nangyari? Okay, una-una, titingnan natin, nagkaroon ng lockdown at yun nga sa pag-lockdown na sa tagal, lalo na dito sa ating bansa, di ba? Marami ang nawalan ng trabaho. Okay? Gumising tayo na pagkatapos itong lockdown, nagkaroon ng ECQ, naging GCQ na ngayon, iba-ibang level ng community quarantine, pero nga yung medyo talagang naging maluwag na, okay, makakalabas na mga maraming tao, pero yun ang bumulaga sa marami nawalan ng trabaho. Diba? Nawalan ng trabaho, talagang nayanig. Okay? Mayroong mga bumagsak ang business. Tinding pagyanig. Madami, kung makita natin sa balita, marami ang mga nangamatay. Okay, nagkasakit nitong COVID-19 virus na to. Okay? At ngayon nga, meron na nangyayaring new normal. Okay? Yung nga, pwedeng nakabalik ka nga sa trabaho, pero yun nga, hindi buong linggo, di ba? Meron lang designated times. Ngayon, meron, kumbaga, may iba't ibang oras kayo or araw na pwede ka lang pumunta sa trabaho mo. Kaya dahil dyan, may kabawasan sa sweldo. Iyan po ang hinarap. Okay? Iyan po ang pagyanig na nangyari sa marami po sa atin. Okay? Ako po, hanggang ngayon, actually, bawal pa pong lumabas ang seniors o yung doon po mga, natin, na below 20 years old. Okay? So, laki pa rin pagyanig. Ano ba yan? Parang, ano ka na lumabas ng bahay mo, pero hindi ka pa rin makalabas. Okay? Ito pa nga, nakita ko sa balita, galing po sa Nikkei Asian Review, as of June 5, 2020, sinabi nito, the Philippines unemployment rate surged to a record 17.7%. Wow. Or ibig sabihin po, 7.3 million jobless people. Wow. Yung latest nga, nakikin ko sa balita, mga 10 to 13 million po yan. Okay? Na mga Pilipino, kababayan natin, walang trabaho. Makita niyo naman, yung transport sector nga lang, yung public transport sector, daming involved tayo, marami tayong mga kababayan na nag-trabaho nila, nagda-drive sila ng isang sasakyan, di ba, for public transport. Marami rin po naapektuhan yung ating mga restaurants, yung dining areas, kasi bawal pa po magkita-kita mga tao, magsama-sama. Okay, bawal pa rin po yung, lalo na yung tourism natin. Kaya ang daming apektado, okay, sa tourism. Wala pa rin itong mga local flights, di ba? Talagang ang dami pong naapektuhan at saka po talagang mawawalan o nawalan ng trabaho. Okay? So I believe nga marami, niyanig talaga tayo. Okay? We have been shaken, okay? Kung mayroong paglindol nangyari sa mundong, sa lupa, okay, mayroong pong paglindol na nangyari sa ating mga buhay. And I believe that this pandemic has shaken our spirits. Okay, it is a shaking of our spirits. Okay, for so long, bakit? For so long, di ba sinabi ko, mayroong pagbabagong may pagbabagong mga kalupaan. Kaya sa atin, yan nga palagay ko nga, nais ng Diyos na mabago tayo. May mangyaring pagbabago. Kaya mayroong shaking na nangyari. Okay, mayroong agitation. Okay? Bakit nga ba? For so long kasi, many of us have been spiritually sleeping. Yun nga, di ba? Sinabi natin yun, pagka kumisan natutulog ka at merong
mayroong matinding earthquake, nagigising ka eh. At sa mga tulog, di ba? Kalimitan talaga, niyuyug-yug ka eh. Sa mga anak ko nga, pagka sabi ko, oras na para gumising, alas 12 na ng tanghali, sa higaan pa kayo. Talagang kumisan, ang hirap gising, niyayanig ko talaga eh. Kasi ngayon eh, still sleeping. Okay? Bakit nga ba? Yun nga, kailangan kasi, we have been not praying as we should. Okay? Not reading the Bible as we should. Not worshiping as we should. Not giving, okay? Giving in church as we should. Not meeting together as we should. Okay? Not loving, not caring as we should. Even not forgiving as we should eh. Tayo mga bagay-bagay na kailangan kumbaga kailangan pagpagayin sa buhay natin. Kaya palagay ko kaya nangyayari itong pandemic na to. So yun po, unang-una ay God in His voice shook the earth. And even right now, God in His voice shook us. Shook our very lives. Okay? Our very spirits. And point number 2 po, habang inihimay-himay natin yung verse na binasa natin, God is shaking not only the earth, but also the heavens. Sabi niya. Ano ba yung heavens? Di ba? Sabi nga natin, yung heavens, okay, hindi lang ito yung literal na langit. Pero it is the spiritual realm. The heavens speaks about, it connotes the spiritual realm. At sinasabi dito, dating dito, we should do spiritual warfare. Okay, for so long kasi hindi na tayo marunong ano ba yung spiritual warfare niya? Ang dami natin pagkukulang sa ating panalangin. Okay, nalimutan na talaga natin yung matitinding prayers. Okay, kaya nga dito sa Destiny, di ba, hinahikayat namin kayo, be in our daily prayer meetings. Araw-araw po yan, tuwing umaga, 5 a.m., meron tayo. Okay, para hindi natin malimutan to, we should be always be, okay, praying, coming into the presence of God. Okay, kaya talagang nayanig tayo eh. Okay, meron po tayo kasama sa church, talagang yung asawa niya is a frontliner. Okay, frontliner po ang asawa niya. At yung nga, isang araw, itong mga last week yata ng May yun, mga May 24, nag-message sa akin na asking for prayers dahil yung asawa niya na frontliner, ito, sa St. Luke's. Okay? Naging although asymptomatic, pero naging positive po sa COVID-19 na to. Okay? Kaya na-confine. So, asking for prayers na hindi magdi-deteriorate yung health ng kanyang asawa, na hindi tutuloy ito na maging talagang infected at magkasakit dahil sa COVID-19 na to. Talagang yun eh. Nagingin ng panalangin. Okay? Panalangin yun na nga. Kasi nga yun eh. Biglang, siguro nga, kailangan gisingin tayo. Be on our knees again. Be in the presence of God. Okay? Napakalaga po. Spiritual warfare. Kaya sinasabi nga sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. We are constantly at war, okay, in the spirit. And that we fight that by prayers, okay? Kailangan po, kaya nga, He's shaking again the heavens. He's shaking us to be praying in the spirit. Alright? Kasi nga, sa totoo lang po, itong nangyayaring pandemic na to, it's not just in the physical na meron tayo nakita mga nagkakaroon ng karamdaman, ng sakit, pero basically, it's very spiritual. If we believe, I believe that God is in control of all this. Okay? Siya pong nasa kanyang kamay ang lahat ng nangyayari ito. Alright? And that is so ang nangyayari ito is very spiritual as well. Very spiritual. That's why we have to be praying. It is in God's hands na meron pong kasagutan sa sa pandemic na to, sa magkaroon ng gamot, okay, ng vaccine para sa COVID-19 na to. Okay, so point number 3, napakalaga, God is removing things that are shaken. Okay, kaya po mayroong pagyanig na nangyayari, yun nga po hindi lang para tayo gisingin o basta lang, pero mayroong kailangang alisin to remove things. Sabihin mo, remove things. Remove things. Ano ba yung tinatanggal na yan? What is remove? Those things that can take us away from God. Okay, na hindi sa Panginoon, na mapapalayo tayo sa Panginoon. Kaya po sa True Living Bible Translation sa TLB, sinasabi dito yung verse na yun, by this, He means that He will sift, S-I-F-T, or filter out, or sieve, di ba? Salain.
sift out everything without solid foundations. Okay, walang matibay na pundasyon, ika nga. Ano-ano ba yung mga gustong tanggalin ng Diyos sa atin? Okay, one nga, He removes busyness. Yun po. For so long, we have been very busy. In Ephesians 5, verses 15-16, sinabi ito, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Again, let me repeat, making the best use of the time. Yun nga eh. Unfortunately, yung ginagawa sa oras natin, parang kulang na kulang ba? Kaya tayo pa, napaka-busy natin. Bakit po? Kasi that is Satan's greatest weapon. Okay? Weapons against our generation. To sa generation na to, talagang ngayon, napaka-busy ng lahat eh. It seems to be his ability to make good people, okay, particularly the church, busier than ever before. Okay, napaka-busy po natin. We often sacrifice the best things in life by spending time doing things that are just pretty good. Pretty good. Yung okay na to. Okay? Okay na to. Yeah. Very busy tayo sa mga kumbaga, mundane things. Okay? We do too much. Kaya hectic schedule ko eh. Hectic. Pakasikip, di ba? Kasi anong nangyari? Marami nga tayong oras, pero less time with family. Okay? Less time with ministry. Okay? Ano ba? Akala ko ba, we have a lot of time, pero ngayon nga, less time with family. Pero ngayon, talagang God gave us all the time. As we have been locked down for so long, talagang, yun nga lockdown ka to sa tahanan mo with your family. Kasi for so long, we have been busy with other stuff, with our work, with other stuff talaga, nakalimutan na natin yung pamilya natin eh. Kaya that's why God, okay, in His talagang great plans, diba, talagang, ngayon, I will have the whole world locked down. Be with your family, stay with your family. Spend time with them. Okay? Spend precious time. Okay? Talagang magandang oras. Okay? Parang nandun ka pa rin, pero marami pa rin, may laban ng patuloy pa rin eh. Maring ikaw, o kayo, hiwa-hiwalay, meron kanya-kanyang mga gadget. Okay? Pwede pa rin magkahiwalay, maski nandun eh. Pero I believe merong nangyayari. Okay? Kasi nga, patuloy pa rin ang labanan eh. Kaya akala natin okay na tayo, pero I believe marami pa rin ibang klase nangyari. Okay, meron tayong nabalitaan, tumaas yung online pornography. Kasi sa bahay ka lang, sa internet ka lang, maraming nagano sa mga porn sites. Maraming mga bata ang naabuso. Marami ang nag-awayan ng mag-asawa. Kaya talaga, despite that, naplano, pero nga may patuloy ang labanan. Kaya napakahalaga, as we stay together, as we have that time, we spend it in prayer as well. Okay? Kaya nga hindi tayo napigil na walang Sunday service, kaya patuloy pa rin tayo with ministry, patuloy pa rin tayo with meeting our groups through Zoom meetings, di ba? Even sending them message, praise God, 4 p.m., private message. Hindi mo kailangan mag-text na magagastusan ka. Yun nga, just be online. You have the capability to stay in contact with your people, mga kakilala mo, even with family. Okay, so number 2, isa pa yun. So, with this, shaking, God is removing busyness, God is removing worldliness. In 1 John chapter 2, verses 15-17, do not love the world or the things in the world. Okay, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, and the desires of the eyes, and pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Wow, napakaganda pong verse na yan. At sinasabi dito, do not love the world. Pero nga, for so long, we have been very worldly. Okay? Kaya sinasabi dito, be careful not to set our hearts on things that really don't matter. Okay? People are lured away from church life. Okay, the lured away. Okay, natutokso ng kamunduhan. Okay, kaya less time with church, less time with ministry. Okay, because they have fallen in love with things or activities that have no eternal value.
Okay, ano ba yan? Marami. Linggo, mas maraming tao nanonood na sa MOA, nanonood ng sports, ng PBA, okay, ng UAP, basketball, volleyball. Okay, kasi unfortunately, mga araw din yan. Falls on a Sunday. Okay, so, tatalo ngayon, church, manood. Diba? Ng sports na to. Kaya ngayon, diba? Wala man ng sports. Sarado lahat. Okay, ano pa isa? Shopping. Kaya mga shopping malls, mas puno kaysa churches pag linggo. Kaya again, God closed shopping mall, shopping centers. Okay, ano pa? Hobbies. Kita nyo nga nangunguna pa yung hobbies natin. Alright, ako nga for so long, talaga ako, ang hobby ko talaga, magbisikleta, and every November, maraming events na asarap sana, because, sumali, pero always they fall on a Sunday. But again, I choose to be in church on a Sunday. Pero unfortunately, alam ko sa atin, marami, they would choose their hobby. Okay, marami tayong hobby, ano ba yan? Okay, marami, mga hobbies mo na talagang it will lure you away. Talagang mapapahiwalay ka, hindi ka sa church pupunta, kundi, along with your hobby buddies, okay, sa club nyo, sama ka sa club. Okay, mga riding club na yan, okay, mga game club na yan, okay. Doon ka napapasama, at hindi kung saan ka dapat on a Sunday. Kaya ngayon, God is removing the worldliness. Ano pa? God is shaking us to remove discouragement. Wow, discouragement. In Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Ayaw ni Lord na nadi-discourage tayo sa maraming bagay. Yung nga, kung too worldly ka, madi-discourage ka, hindi ka nakagbili ng ganito, whatever. Okay, in your business, kasi nga, you're too busy with work, pagka hindi doesn't come out well, you become discouraged. Okay, so when the trials of life cause a person to become discouraged, okay, he often begins focusing on those problems. Sa problema ka na lang titingin. At yung nga, you take your eyes off Jesus. Okay, nalalayo. Dito ka nakatingin sa problemang ito. Okay, kaysa sa ating Panginoon. Okay, so discouragement, okay? Ano ba? Isang sample niya sa Bible, si Peter, di ba? While Peter walked on the water, diba, sabi ni Lord, okay, Peter, come to me, di ba? That's why, as Jesus was on the water, ayun na, Peter walked on the water for a while, kapaglakad siya, pero then, he began sinking. Bakit? Kasi nga, he took his eyes, his focus off Jesus, and began looking do sa kapaligiran niya. Sa alon, okay, sa hangin, sa paligid, di ba? Kasi merong unyos. May bagyo ng araw, basta mahangin at maalon ng panahon na yun. Kaya nung pagtingin niya, nawala yung focus niya sa ating Panginoon, nagsimula na siyang lumubog. Okay, he took his eyes off. Okay, he became discouraged, natakot. Kaya yun, lumubog na. So, instead of dwelling in our circumstances, let's all turn to Jesus. Yun. Kaya kailangan ngayon, pandyanig palagi. Uy, sabi ni Lord, tingin ka naman sa akin. Dito ka sa akin. Diyan palagi kang saan nakatingin Okay. Ano pa? Shaking removes sin. Okay. In Hebrews 12:1, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Okay? Nga, many people begin to drift away. Napapahiwalay, okay? Naaanod kung saan because they have sins in their lives. Dahil may kasalanan. Okay? Which cause them to feel guilt. Yun pag may kasalanan ka, you have that feeling of guilt. Okay? Kaya yun nga, kalimitan, pag meron ka niya, may daldalang kasalanan, you don't show up in church. Okay? You don't show up. Okay? They feel reluctant, yun nga, hindi lang to go to church. They feel reluctant to pray. Wala ka, ayaw mong manalangin. Meron kang kasalanan, di ba? Parang guilty ka kasi hindi ka makaharap sa ating Panginoon. Okay? Hindi ka rin makapagbukas ng Bible mo. Kasi we have that guilt feeling because dahil sa kasalanan. Okay? Pag meron kang mga ganitong issue sa buhay mo, yun mapapalayo ka sa ating Panginoon. Pag meron kang kasalanan, hindi mo kino-confess. It will always be there and it will take you away from God. So God wants us, to remove that sin
So, napakadali po. Just confess it. Diba? Confess it and ask for God's forgiveness and just ask God, He will change you na hindi mo na babalikan itong kasalanan na ito. Pero sa atin kasi, kulang ka sa panalangin, kaya ang tindi mo. Balik ng balik sa kasalanan. Dahil kulang ka sa panalangin. Kulang ka sa koneksyon sa ating Panginoon. Okay, we have to be always connected with God. Kasi siya lang magpapaano sa atin eh. Bibigay ng kalakasan na mabago mo sarili mo eh. Otherwise, without that power coming from God, wala. Babalik ka rin. Okay, and that's why God is shaking us. Okay, para maging mas intense ka naman sa prayer life mo. Okay, that's what I did with basically, yan ang nangyari sa family ko eh. I don't know if I have already mentioned this in my previous preachings, pero ano po nangyari sa aking pamilya? Na ano po eh, naandun kami. Okay, hindi ko hinayaan na magkanya-kanya lang kaming gawain. Okay, always in the evening. Okay, meron na tayong prayer meetings in the mornings, pero in the evening, ito is for my family. I have my family gather, and then I share a word, and then we all pray. Lahat meron pong nakatoka na ipanalangin, may prayer points, kanya-kanya. Most of it, yun nga eh, lalo-lalo na yung mga kapamilya namin, mga relatives namin. Always praying for them that they will come to know God. Okay, praying for people who are sick. Marami tayong actually prayer points eh. Marami tayong mga kapatiran na mayroong mga sakit, and we always pray for them as well. Okay, hindi lang sa prayer meeting natin. Kami as a family, talagang ginagawa talaga namin yan. We are praying for people who needs prayer, interceding for them. Okay, yun nga eh. So, as we have more of God, yun nga eh. Talagang ngayon eh. Talagang everyone is changing sa family, mga anak ko. Okay, talagang we are feeling that love. Okay, as a family. Okay, point number 4. Ito, God shakes us so that things that cannot be shaken may remain. Okay, things that cannot be shaken may remain. At pagkatapos na, we receive a kingdom that cannot be shaken. Okay, meron pong natitira. Pero lahat po, niyayanig, di ba? Lahat niyayanig. Pero meron pong natitira. Okay, that cannot be shaken, may remain. Meron pong natitira pag niyayanig, di ba? Kaya nga pag sinasala, merong natitira eh. Okay? Kaya yung natitira po, yan po yung mga hindi natitinag. Okay, hindi natitinag. Bakit nga? Kasi merong strong foundation. Matibay na sandigan. Matibay na haligi. Okay, in an earthquake, di ba, mga buildings, all buildings are shaken. Walang hindi makayayanig. Pero meron pong properly, merong tamang pundasyon. At sila po yung matibay, hindi po magigiba. Napakalaga, hindi ka magigiba, hindi ka bibigay. Okay? At yan po, ang hindi po nagigiba, ang pundasyon ay nasa ating Panginoong Jesus. Jesus as a foundation, Jesus as the rock, and Jesus is that kingdom. That kingdom along with God the Father, God the Holy Spirit, okay, and God Jesus. Okay, yan po ang kingdom natin. Okay, meron lang pong kaunting announcement na nangyayari sa ating kapaligiran. Okay. Medyo ihanda nyo po ang inyong mga Bibles. If you could turn also to Matthew 7. Simulan nyo na po. Matthew 7 verses 24 to 27. Okay, katulad nga po ng sinabi ko, open your Bibles with me sa Matthew 7 and let's be reading verses 24 to 27. Sinasabi dito, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. Okay, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Okay? Pero nga po sinabi dito, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rains came down, the streams froze, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Yon, bumigay. Okay? Ang isang tahanan na hindi po ang pundasyon ay bato. Napakahalaga ng pundasyon po natin sa ating mga buhay. Parang isang tahanan po ang ating mga buhay sa sinasaad ng verses na to. Kaya napakalaga.
Okay, na ang pundasyon natin ang ating Panginoon. Ang pundasyon natin ay ang kanyang salita. His words. At hindi lang po natin nadadinig. Pero ito po we put it into practice. Ginagawa rin po natin. Isinasabuhay, ika nga. Pero ano nga ba, di ba? Ano ba yung unang reaction natin nung niyanig tayo ng pandemic na to? Di ba? Kalimitan yun eh. Nagulantang tayo. Ang negative ang ating ang ating reaction nung una eh. Okay? Ito ba to? Di ba? Ang tindi naman ng pagsubok na to, Lord. Okay, marami, mga medyo na-depressed na nga, di ba? Naisip nila, nagsasara mga kumpanya nila. Alright, parang, paano ba? Babalik ka nga, nawala na nga lockdown, pero parang, wow, wala kang trabaho, di ba? Okay, marami napanghinaan ng loob. Ikaw, napanghihinaan ka ba ng loob? Sa nangyayari ngayon? I don't know. Maring business owner ka, din na nga parang ang hirap ulit simulan ng business mo ng for so long ay talagang okay naman. Kumikita, okay, earning, okay, progressing, pero na-disrupt ng pandemic. All of a sudden, marami kang plans, okay, na hindi na I don't know, di mo, matutuloy pa ba to? Okay, ganun eh. No, napanghihinaan tayo ng loob. Ikaw mismo, will you be giving up? Okay, that's why napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. The Word of God, as we go through this shaking, katanong mo, Lord, sa pinagdadaanan namin ito, ako Lord, sa pinagdadaanan ko ito, anong word mo Lord? What Lord? Anong magiging gabay ko, Panginoon, sa iyong mga salita? Kasi sinabi dito sa Matthew 7, di ba? Therefore, everyone who hears these words, kailangan meron tayong salita ng Diyos na panghawakan. At ito'y isa sa buhay natin, di ba? Kaya sabi po ni John Piper, use the inspired scriptures to rejoice in hope. Ngayon, kasi ngayon, nalulungkot na tayo. Kaya ano bang hanapin natin? Salita ni Lord. Kuminsan kasi sa buhay natin, talagang gusto natin, we are the ones in control. Pero right now, wala. Nobody is in control but God. Not even our governments, not even powerful nations can control. Wala pa po. Even us. Kaya only God, only the Word of God, okay? Yung pag-asa na makikita natin, maggalak tayo doon. Okay, pagkat ang ating sandigan na isang matibay na bato, unshakable, ika nga. In Romans 15:4, for whatever was written in former days was written for our instruction. Instruction para sa atin. Okay, mga katuruan. That through endurance and through the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Okay? Yun po, salita ng Diyos, matagal na po ito, nakasulat na, isinulat na, nagbibigay po sa atin ng mga katuruan, okay, ng mga instructions, okay, para po, kailangan tayong mag-endure. Kung minsan, dapat tayong magtiis, talagang kailangan nating, pagdaanan to lahat na to. Pero despite that, ma-encourage pa rin tayo, huwag tayong bibigay. Kasi nga, meron tayong pag-asa. We have a hope. Okay? In Psalms 42:11, kalimitan, ito yung reaction natin ng marami. Why so downcast, O my soul? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Sabi po sa Tagalog, magandang balita Biblia. Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Diyos, ako'y may tiwala. Siyang aking aasahan. Yun, dapat ganun Magpupuri ako muli. Pupurihing walang humpay. Ang aking tagapagligtas. Ang Diyos na walang hanggan. Yun. Hope in Jesus. Okay, hope in Jesus. Sinasabi niya sa verse 10, hope in God. Okay? Sige, manglupay-pay ka sa simula siguro, pero find hope. Okay, kaya nga, ano ba yung hope na yan? It's a feeling of expectation. Expecting meron kang expectation. A feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Okay, a certain thing to happen. Okay, meron kang may expectation ka na, or meron kang naisin na gusto mo yung mangyayari ito. You expect it to happen. Okay, ano pang kaakibat nitong salitang hope? Confidence. May kumpiyansa ka. Okay, it is a desire. Sa Tagalog nga, excuse me, pag-asa. Sabihin mo, pag-asa.
Okay. Alam niyo sa Hebrew, yung hope, ang ibig sabihin nito is to wait. Wow. To wait. Maghintay. Kaya kasama ng ating pag-asa na yun, meron kang paghihintay na ginagawa. At sa paghihintay mo, meron kang kumpiyansa. We have confidence. Sa naisin mo yan, sa desire mo, yan, magkakasama yan. Yan, that is hope. In biblical hope is ito, sabi ni ayon kay John Piper, biblical hope is a confident expectation and desire for something good. Yun. We hope for something good. Hindi tayo nag-hope ng isang bagay na makakasama, di ba? It's always for something good. Something good in the future. Ito, sa panginangarap pa to. Kaya makikita mo, despite this, you're hoping na kaya magkakaroon din ng lunas. Kaya itong COVID-19 na to, may katapusan din ang lahat ng pandemic na to. Okay, pero yun nga bakit nga ba, Lord? Bakit wala pa hanggang ngayon? Ang dami na nagtatrabaho, ang dami mga scientists working on a cure, finding a vaccine. Pero Lord, bakit? Ang daming matatalino. Pero bakit, Lord, hanggang ngayon? Nakapagpadala na ngayon, SpaceX, kung nabalitaan, nakapunta na ng space. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong lunas para sa COVID-19 na yan. Okay, kaya we are hoping. We are hoping. Okay? We have been shaken. But God wants us yun nga something to remain in us. And that is hope. Let that be unshakable in us. Na hindi tayo matitinag sa ating pag-asa. Pag-asa natin na sa kamay ng ating Panginoon. Okay, so biblical hope not only desires something good for the future, it expects it to happen yun. Mangyayari din. It will come to pass. Mangyayari din yan. Darating din yan. May katapusan ang lahat ng pandemic na to. May katapusan din yung COVID-19 na yan. Masusumpunin siya ng isang gamot. Okay? And it not only expects it to happen, it is confident. Sabi mo, confident that it will happen. Sure na sure ka. 100% sure. Lord. Okay, ganon. There is a normal certainty. There is a moral certainty that the good we expect and desire will be done. Okay? Yun ang tama. It's a moral certainty. May kasiguraduhan. Okay? And who is that? That is Jesus. Siya yung hope na hindi natitinag. Okay? Ito, ito ko lang, a testimony. Okay? Siguro a few days ago, I think that was just this week, last Monday lang, itong nakarang Lunes. Okay, I got word na makakabalik na ako sa work. Okay? We have a client kasi nga, nag-ease up na yung lockdown. Nasa GCQ na tayo. So, pwede na lumabas. Okay, I got work. I have received na sa aking client na tinawagan ako. Pwede na kaming meron kaming project sa Pangasinan, sa Suwal. Okay, pero sabi nga, kailangan natin ng medical certificate, sir. Okay, makikita, meron din tayo kailangan yata clearance from the barangay, even the city hall. Ayan, ang okay Okay. Pero as I was, sige, gagawin natin yan. Pero sa nag-research ako ng konti. Ano ba, pwede pa talaga ako. Pero yun, nabasa ko kasi, diabetic po ako, type 2 diabetic. Okay, I read na ang diabetic po, someone with diabetic is high risk. Okay, high risk for COVID-19. Bakit nga po? Kasi meron po kaming pagkahina ng aming immune system. Okay, gawa po ng diabetes, medyo talagang hindi ako ganun katindi yung aking immune system. Okay, alam ko po yan, totoo nga yan. Kasi nga, na-experience ko na to. Nagkaroon po ako ng bacterial infection. Pero hindi po to ordinaryong bacteria. Ito po yung tinatawag ng, I don't know, kung ano nyo to in the past, karoon po ng super bacteria. Yung superbug, sinasabi. Yung strain to ng yung MRSA. Methicillin resistant Staphylococcus. Okay? Nagputa ko yung Okay, so MRSA na bacteria to. Resistant po sa antibiotics. Kaya antindi. I remember, I was confined in the hospital because of that. Nagkaroon ng infection yung maliit kong wound nga lang Pero nga, sabi ng doktor, kasi sir, diabetic yun, talagang mahina ang resistance nyo, talagang natural resistance nyo. Kaya talagang nakapitan pa kayo nitong super bug na to. Ayun So, kaya sadly, kaya nga, nalungkot ako kasi I have to call up my client. Sabihin ko, hindi ako pwede Maring maano natin, maski senior ako, pero we'll be working on a primary industry na kailangan pa rin magpatuloy despite the GCQ. Yung sa power kasi, we have to do some environmental monitoring.
Pero sabi ko, very risky for me. Kaya na lumabas. Okay, so ibig sabihin niyan, kailangan ko na talagang tumigil sa consultancy work ko. Okay, ibig sabihin, tanging yung asawa ko na lang po, magiging breadwinner para sa aming family. Wow, laking naman, nayalig na naman. Nayalig ako ulit ni Lord eh. Okay, ang nangyari ko po, initial reaction ko ba, talaga pong depressed ako. Talagang malungkot po ako mga 2 araw. Okay, sa 2 araw na yan, hindi po ako nanalangin. Hindi po ako nag-lead ng family prayer namin. O, umattend po ako ng ating daily dawn prayer, pero parang I'm just going through the motions. Okay? Pag lumalabas po kasi yung asawa kong si Marlene, talagang gawain po namin I always pray for her whenever she goes out. Pero itong may pagkakataon po sabi niya, pray mo naman ako, lalabas ako Sabi ko, I'm not spiritually right. Sabi ko sa kanya. Pray for yourself, hindi. Lay hands on yourself. Pero yun nga I don't know, pero yun nga I wasn't able to pray for her. Okay? Kasi nga, siya yung lumalabas, siya yung designated namin siya yung allowed talaga lumabas to buy stuff for the family. Pero yun nga and then, suddenly, during this week talaga in the Bible reading plan natin, di ba? Sa week 22 na kasi ako rin Week 22. Nabasa ko rin meron Psalms 42. Okay? Psalms 42, yun nga, nakalagay doon. Itong binasa nating Psalms 42:11. Why so downcast, O my soul? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Kaya ba, basta lang ito, hope in God. Hope in God. Tinignan ko po, 2 beses siya nila sa 42 verse 5 din, nandun din niya, same verses. At alam ko, naalala ko, pati po sa Psalm 43, pareho po yan, yung week 22 na to nung ating Bible reading plan, nandun po, talagang pinaulit-ulit sa akin ni Lord, hope in God. 3 times po na-mention niya, 2 times sa Psalm 42, I think, verse 5, at saka itong verse 11, 11, and then sa 43, Psalms chapter 43. I think that was the last verse ulit. Sinabi na naman doon. Why so downcast, O my soul? Hope in God. Wow. Kaya talagang God spoke to me. Kaya nga ito. That's why I'm here. Kasi naghihintay po kami. Who has a word for this Sunday service? Kaya po, with that, I volunteered. I volunteered this. I want to share this now. We have a hope. Okay? Kaya nga ito we have to declare this. I have to declare this over myself. Hope in God. Hope in Jesus. Yang sabi po ni John Piper, hope in God does not come naturally for sinners like us. Okay? Hindi po ito natural na basta-basta na lang tayo ang aasa sa ating Panginoon. We must declare it ourselves. Yun nga. I-declare mo, sabihin mo sa sarili mo, hope in God. Even preach it diligently and forcefully. Sabi John Piper, or we will give way to a downcast and disquieted spirit. Ano ba yung downcast? Yun nga, lungkot ka, nalulugmok ka. Ano ba yung disquieted yun? Worried ka, anxious ka. Yun ayun ang mangingibabaw. Why so downcast of my soul? Hindi, di ba? Nandun pero biglang sabi, hope in God. Yung nagandang malis ka dyan, shake it off. Shake off that downcast feeling. Okay, shake off that discouragement. Yung sinasabi dun. Okay, the psalmist wrestles and fights and struggles to maintain this hope. Yun may paglalaban sa isipan natin Okay, kung minsan meron parang ng doubt. Totoo nga ba to, Lord? Okay, Lord, tunay ka ba? May pag-asa sa'yo. Okay, ganun, may pagtatalo. Kaya nga, di ba? He's shaking the heavens as well. That's why we have to do spiritual warfare. We have to keep on praying. Otherwise, matatalo, madadaig tayo ng Diablo. Okay? And you will just continuously be worried, depressed. Okay? So we better own up to it talagang, hawakan mo yung salitang yun, the word, and then put it into practice sa buhay. Okay? Yung nga, own up to it or else we will grow sluggish and negligent in our fight for hope. Yun mapanghihinang ka ng loob, kaya kailangan, declare it. That word, receive it, take hold of that word. Take hold of a word. Hope is our source of emotional strength.
See, it's all about our emotions, what we feel. Okay, take hold of it, put it right there in your heart. Hope in Jesus, hope in God. Okay, so if we experience a disruption in our plans, this pandemic has caused a lot of disruption. Meron mga napigil. Okay? Maring nga, nagkasakit ka ako nga for so long. Yan nga, diabetic ako eh. Okay, or things don't go the way we had hoped for. Kaya I was hoping nga talaga makabalik na ako sa trabaho ulit. Pero yun eh, nawala eh. Parang hindi pwede eh, Lord. Kailan, Lord, magkakaroon ng cure, Lord, dito sa COVID-19 na to para, Lord, para talaga sure na hindi ako madadapuan ito. Okay, we have to look to the source of hope for the strength to keep going and not give up. Okay, huwag tayong bibigay, huwag tayong matinag. Let us be unshakable. Okay, hindi tayo magigiba despite na niyayanig tayo ng mga pangyayaring ito. Kaya yun, napakalaga. Let's continue. Ito na masasabi, continue with the daily PM. Kung hindi ka pa nga wala na nga lockdown. Okay? More so, patuloy pa rin tayo. Really pray. Really be on our knees. Okay? Kaya patuloy pa rin tayo. Hindi tayo tumigil po sa ating prayer meetings. Naku mo, wala na yung naka-GCQ na tayo. Hindi, patuloy pa rin tayo. More so, ngayon. Okay, marami tayong itong new normal. Okay? Pati nga yung pag-aaral natin mga anak. Eh, paano nga ba? Magiging effective na magiging online, virtual ang instructions. Ang hirap eh, talaga. Well, nobody has tried it before. So, lalo-lalo na sa mga marginalized nating mga kababayan. Okay, praise God, mayroong mga politiko na namimigay ng mga laptop, ng mga tablets, or cellphones, para nga lang eh. Para yung mga, sabihin natin, mga marginalized nating kasama na cannot afford to really, get hold of a smartphone, or even mga tablets, yun eh. Parang hirap eh, para sa kanila, lalo nang hirap. Okay? Marami nga, nakita ko sa balita, yung mga parents, mga nanay, paano yan, bago sa amin? Nosebleed ako dito, sabi nga, hindi ko, paano to? Hindi nila kabisado yung mga ganong, advancement in technology. Okay? Kaya nga, praise God. Diba? Last Thursday lang. Okay? Yun eh, nabasa ko itong Psalm 42 na to 11. Yun eh. Then, my client, meron pa rin tawag, sabi nila, Sir, we still want you in the team. Sir, kukuha na lang tayo ng isang mag-field. We'll go out in the field. Stay at home pa rin kayo, sir. Okay. Bibigay na lang yung data sa inyo, and then you will write the report. Okay. So, may kita pa rin, sabi niya. Pero sir, may konting bawas lang doon sa, siyempre, pabayaran yung somebody who will do the field work for me. Sige, okay lang. Okay. So, yun eh. That's just keeping, staying, being, continuing the hope, panghawakan yung salita niya yung Lord, di ba? Hope in the Word of God. Hope in Jesus, okay? Para nga, He can shake off yung anxiety natin, yung ating fear, yung ating doubts, yung ating worries, yung ating mga discouragement. And let only things that remain, yun eh, unshakable hope in God. Because our God is unshakable. Hope in Jesus. Okay? In Hebrews 10:23, sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kapatid, magpakatatag ka sa ating pag-asa. At huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Tapat ang ating Diyos. Praise God for that. Kaya magpakatatag tayo. Yes, we have been shaken, but let the things that can remain. Okay, niyanig na tayo ng mga pangyayaring ito. Pero God is saying, remain in me. Okay, remain. Keep hoping. Okay, magpakatatag tayo sa ating pag-asa na yan. Huwag tayong mag-aalinlangan. Kaya nga, sabi sa Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Okay. Kakaroon kang panibagong lakas para harapin ang mga bagay-bagay. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yun eh, hindi ka mapanghihinaan. Just hold on to that Word of God. Hold on to that hope na pinagkakaloob ng ating Panginoon.
In Romans 15:13, sinabi dito, may the God of hope fill you with all joy. Fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Yan. May the God of hope, yun ang hope natin, ang source ng ating pag-asa, ay ating Panginoong Diyos mismo. Okay, siya yung ating pag-asa, hindi po pag-asang mga scientists, nasa kamay pa rin ng Diyos. Yung pag-asa na yan na He will allow a scientist or a company to find out a cure, a vaccine for this COVID-19. Nasa tanging ang Diyos lamang po ang pag-asa natin. Kaya nga hindi tayo dapat. Okay, yes, we pray for God will use, scientists. Someday, okay, hopefully in the near future, we don't know, it's still in the future, di ba? We have confidence, kaya nga yung hope natin is for the future. Na God will truly move, God will truly allow for a vaccine to be discovered, okay, na magkaroon na ng gamot para dito panlaban sa COVID-19 virus na to. Okay, let that overflow in us. Talagang punuin tayo, puspusin tayo. At yan ay nanggagaling sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hope by the power of the Holy Spirit. Okay, so everything is really, talagang spiritual po ang mga bagay-bagay na nangyayari ito. Huwag po tayong, kumbaga, live by sight. Okay, do not live by sight. But by faith, diba? Yun talagang naandun Oo, marami tayong nakikita sa ating kapaligiran. Nakikita sa balita, patuloy pa rin, meron pa rin mga nangangamatay. Maaaring hindi na nga sa Italy, pero sa South America, I think Brazil yata yung matinding tinatamaan ngayon. Okay, patuloy din sa Middle Eastern countries, diba? Patuloy pa rin Ibig sabihin, huwag tayong bigla na lang magiging complacent, diba? Na paglabas natin, wala na, hindi ka na hindi na pinapractice ang social distancing. Kaya we have to, maghintay tayo. Okay? Talagang, let us endure. Okay? Ngayon, marami na yung mga, atat na bumalik Of course, mahirap talaga walang trabaho. Ko yung feeling ng mga nasa transport sector, yung mga jeepney driver, di ba? Hanggang ngayon naghihintay sila 22 pa. I think yata, tama? June 22 pa yata sila pwedeng biyak. Pero hindi pa rin buo Di ba? Kailangan may social distancing. So, kung dati ang pasahero mo 20, kalahati na lang. That means malaking kakulangan, kabawasan sa kanilang kinikita. Okay? Pero I pray na let us still have that hope. Kay Lord tayo hawak sa ating Panginoon. Kaya nga, sa point number 5 po, kung natin sa Hebrews 12:28 ba, yung binasa nating verse kanina, sa last few ng verses na yun, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. At sinabi po dun sa Psalms 42:11, for I shall again praise Him. Yan nga Tulad po nangyari sa akin, nung natangkap ko, parang hindi yata ako makapagtrabaho na muli. Hindi po ako nanalangin. Nawalan ako ng ganang manalangin. Not even praising Him. Kaya sinasabi, napakagandang, as we hope in God, I shall again praise Him. Okay, manumbalik muli. Okay, yung joy na yon, yung galak na yon sa ating Panginoon. Okay, pagkat yun, nagbigay siya ng salita. He gave a word, a very specific word to me. That is what I'm sharing now. An unshakable hope. Okay, unshakable dahil po ang ating Panginoon, He is unshakable. Matibay na sandigan. Pato, matibay na haligi. So that's why, because of that, I shall again praise Him. Because He is my salvation and my God. Okay, I'd like to invite everyone to be standing on our feet. Kung nasa kayo sa tahanan nyo, comfort of your, kung saan ka man nakaupo, I'd like to invite you to be standing on your feet. Lahat po kayo, members ng inyong family, as we come to the presence of God. Let's all be bowing down our heads. Let's close our eyes. Aming Panginoong Diyos, salamat po sa
inyong salita, Panginoon, O God. Thank you, Lord, for the word, O God. Word of hope, O God. Pag-asa, Panginoon, O God, Lord. Pagamat, Panginoon, meron kaming pinangaharap, Panginoon. We are all, O God, Lord, in the midst, O God, Lord, of this pandemic, Panginoon, O God, Lord. In the midst, O God, Lord, na sa kapaligiran namin, Panginoon, economies are crashing, O God, Lord. Marami pong nawalan ng trabaho, O God, Lord. That is, O God, Lord, I believe that's a major concern, Panginoon, ng napakaraming mga pamilya, Panginoon. Maraming mga tao na nagtatrabaho, nabawasan ng trabaho, nabawasan ng kanilang kita, Panginoon. Pero I pray, O God, Lord, that through this word, O God, Lord, I pray, O God, Lord, as many families, O God, Lord, who have heard, O God, as many fathers, O God, Lord, as many mothers, O God, Lord, as many people who are working, Panginoon, as a workforce, Panginoon, ng aming bansa, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that they have received this word, O God. Sa salita, Panginoon, na pangahawakan nila, Panginoon, that truly, O God, Lord, you are our hope, Panginoon. We hope in Jesus, O God, Lord. Lord, bagamat, Panginoon, O God, Lord, maaaring, Panginoon, O God, Lord, meron pa kami mga kasama, Panginoon, who are, O God, Lord, downcast, O Panginoon. Nang lulupay-pay pa, Panginoon, O God, Lord, sa kanilang mga damdamin, sa kanilang spirits, O God, Lord. I pray, O God, Lord, that, O God, Lord, as they hear this word, Panginoon, okay, God, babalik ang kanilang spirit, O God, Lord. Spirit of joy, Panginoon, that they will find hope in you, Panginoon, O God, in the name of Jesus, O God, Lord. Na tunay nga po, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, O God, in the name of Jesus. Yes, O God, Lord, a shaking, Panginoon, has happened, Panginoon. Niyanig mo kami, Panginoon, O God, Lord. Hindi lang, O God, Lord, ang bansa namin, Panginoon, pero buong mundo, Panginoon, O God, Lord. Bawat tao, Panginoon, nayanig ng pangyayaring ito, Panginoon, O God, Lord. And I pray, O God, Lord, as you have shaken us, O God, Lord, let things that should be remaining in our lives, O God, Lord, remain unshaken, Panginoon, O God, Lord. And one of that is, O God, is hope, O God. And I pray, O God, Lord, na patuloy kami, Panginoon. We will endure this, O God, Lord. As long as, O God, Lord, wala pa, Panginoon, O God, Lord, O God, vaccine for this COVID-19 virus, O God, Lord, wala pang kagamutan, Panginoon. I pray, O God, Lord, that truly we will endure this, O God, in the name of Jesus, because we know, O God, Lord, you are with us, Panginoon, O God, Lord. Never for a moment, Panginoon, na pinabayaan mo kami, Panginoon, in the name of Jesus, O God, Lord. I pray that everyone, O God, Lord, will be, O God, Lord, kung lupay-pay kami, Panginoon, sa aming mga panalangin, Lord, I pray that babalik yan sa aming, Panginoon, O God, Lord. Ibalik mo sa aming, Panginoon, na desire, O God, Lord, to be connected with you, O God, Lord, again, O God, in the name of Jesus, O God, Lord, as you have removed, O God, Lord, worries in our life, O God, Lord, as you have removed worldliness sa aming, Panginoon, O God, as you have removed sin in our lives, O God, Lord, as you have removed, O God, Lord, busyness, O God, sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, O God, Lord, everything, O God, has been reduced, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. I pray, O God, Lord, O God, despite, O God, Lord, ng mga pagbawas nito, Panginoon, maaaring sa aming trabaho, sa aming sweldo, even our working days, O God, Lord, may kabawasan. Pero, Lord, Ikaw, Lord, ang pupuno, Panginoon, O God, Lord, in Jesus' name, Panginoon. Let there be more of you, O God, in our lives, O God, in Jesus' name. Let there be more hope, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, sa amin, Panginoon. Pangahawakan namin, Panginoon, ang pag-asang ito, Panginoon. A hope that comes from you, O God, in the name of Jesus, O God, Lord. In Jesus' name, O God, Lord, and truly, O God, maranasan namin to, Panginoon, O God, Lord. This will give us new strength, Panginoon, O God, in the name of Jesus, O God, Lord. This will, O God, Lord, magpapakatatag kami dito, Panginoon, O God, Lord. Magkakaroon ng katatagan, Panginoon, O God, Lord, ng aming puso, Panginoon, O God, Lord, pagkat ang pag-asa namin ay sa iyo, Panginoon, O God, Lord. Alisin mo, Panginoon, anumang mga pag-aalinlangan, Panginoon, O God, Lord. Pagkat ikaw, Panginoon, ang nangako sa amin, O God, Lord. And we will hold on to that promise, Panginoon. We will hold on, O God, Lord, to that hope, O God, in the name of Jesus, O God, Lord, in Jesus' name, Panginoon, O God, Lord. O God, Lord, fill our lives, Panginoon, O God, Lord, fill our lives, O God, Lord, fill our hearts with you, O God, in Jesus' name, O God, Lord, in Jesus' name, Panginoon, O God, Lord. Cause us to be humble in your presence, O God, Lord, in Jesus' name, Panginoon. O God, Lord, kung anumang tinanggal mo, Panginoon, whatever has been shaken, O God, Lord, out of us, O God, Lord, let things that remain, Panginoon. Lord, I pray, O God, Lord,
O God, Lord, a spirit of prayer, O God, Lord, to remain in our lives, Panginoon, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord. Let, O God, Lord, faith remain, O God, in us, O God, in Jesus' name, Panginoon. Let love remain in us, O God, in Jesus' name, O God. Let it remain, O God, Lord, everything, O God, Lord, that is unshakable, everything that comes from you, O God, because you are an unshakable God. Let it remain in our lives, Panginoon, as you have, O God, Lord, shaken us, O God. You have shaken us, O God, Lord. And I pray, O God, Lord, that truly, O God, Lord, natuto kami, Panginoon, sa mga pangyayaring ito, Panginoon, O God, Lord. In the name of Jesus, O God, Lord. Natuto kami muli, Panginoon, O God, Lord, tumanaw sa iyo, O God. To put our gaze upon you again, O God, in the name of Jesus, O Lord. In Jesus' name, O God, Lord, for so long, O God, Lord, naging kami, O God, Lord, lukewarm Christians, Panginoon, O God. In the name of Jesus, O God, Lord, put back that fire in us, O God, in Jesus' name, Panginoon, O God. In Jesus' name, O God, Lord, even, O God, Lord, forgive us, O God, Lord. O God, Lord, barring in the past, O God, Lord, we have been less prayerful, O God, Lord. In the past, we have been less loving, Panginoon, less giving, O God. O God, Lord, less, O God, Lord, we are not truly worshiping you, O God, Lord. But this time, Panginoon, as you have shaken us, O God, Lord, as you, O God, Lord, have allowed things to remain in our life, let this be, O God, Lord, let it be a worshipful heart, Panginoon. Let it be a prayerful heart, O God, in the name of Jesus, O God, Lord. Let it be a heart full of hope, O God, Lord. Let it be a heart full of faith. Let it be a heart full of, O God, Lord, your promises in us, O God, Lord, in Jesus' name. A heart full of love, O God, in Jesus' name, Panginoon, O God, Lord. In Jesus' name, O God, Lord. In Jesus' name, O God, in Jesus' name, Lord. Yes, O God, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord, O God. Yes, Lord, O God, Lord. Let God right now speak to you. As you close your eyes, as you focus on Him right now, wherever you are in your homes right now, wherever you are, as you are hearing this, come into the presence of God. Ask God to give you a word of hope in the name of Jesus. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name, Panginoon. Bring back that prayer. Bring back that praise in Him. Bring back true worship sa Kanya right now in the name of Jesus, oh God, Lord. In Jesus' name, oh God, Lord. Katulad pa nga po ng awitin ng Panginoon na you are God alone. You are unchangeable, oh God. You are unshakable, oh God. You are unstoppable, O God, Lord. That's what you are, O God. Ikaw yan, Panginoon, O God, Lord. Isang Diyos na hindi natitinag. Isang Diyos na hindi nababago, Panginoon, O God, Lord. Isang Diyos na hindi napipigil ng anumang, O God, Lord, anumang nangyayari, Panginoon, O God, sa aming kapaligiran. Because we know, O God, you are sovereign, O God. You are in control, O God, Lord. Wala kaming dapat, O God, Lord, pagtuunan, Panginoon, O God, Lord, ng aming pag-asa, kundi Ikaw, Panginoon, hindi sa aming mga gobyerno, hindi sa aming mga political leaders, O God, Lord, not even about ourselves, O God, Lord, but You, O God, in the name of Jesus, Lord. Tanging Ikaw lamang, Panginoon, O God, Lord. Tanging Ikaw lamang, Panginoon, has the power, O God. Has that power, O God, Lord, to change things, O God, Lord. That's why we look up to You, Panginoon, O God, Lord, and we declare this, O God, over our lives, O God, Lord. We will just keep declaring this, that our hope is in You, O God. Nang sa gano'n, Panginoon, hindi kami manglulupay-pay, Panginoon, O God, Lord. Hindi kami mapanghihinaan ng kalooban, O God, Lord. Hindi kami, Panginoon, O God, Lord, titigil, O God, Lord, O God, Lord, ng aming mga panalangin sa Iyo, O God, in Jesus' name, Panginoon, O God, Lord. I pray that we will remain steadfast, O God, in Jesus' name, Panginoon, O God, Lord, let You be our foundation, O God, in Jesus' name, Panginoon, pagkat ang pundasyon Mo, Panginoon, hindi matitinag, O God, in the name of Jesus, O God, Lord, yes, O God, move powerfully, O God, Lord, in our lives right now, Panginoon, O God, Lord, as I lift up to You, Panginoon, bawat pamilya, Panginoon, O God, Lord, na nakakapaginig ng salita Mong ito ngayon, Panginoon. I pray, O God, Lord, that You will move, O God, Lord, let Your Holy Spirit, O God, move in every home, O God, Lord, move in every father, O God, Lord, move in every mother, Panginoon, move in their children, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord,
In Jesus' name, oh God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah. We praise your name, oh God. We praise your name. And as we stand before you, Panginoon, in awe, Panginoon, oh God, Lord. In respect for you, oh God, Lord. In the name of Jesus, oh God, Lord. In Jesus' name, oh God. We stand before you, Panginoon, oh God, Lord. With confidence in our hearts, oh God, Lord. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name, Panginoon. Oh, hallelujah, oh God, Lord. We praise your name. Hallelujah. We bless your name, oh God. We bless your name, Lord. Oh God, let there be more of you, oh God, sa aming mga buhay, oh God. Less of us, Lord. More of you, Lord. We want more of you, oh God. In the name of Jesus, oh God. In Jesus' name, Panginoon, let us, oh God, Lord, I pray that truly, oh God, sa mga pagyanid na Panginoon ito na dumadating sa aming mga buhay, oh God, Lord. I pray, oh God, Lord, that we will remain, oh God, solid in you, Panginoon, oh God, Lord. Yes, oh God, we may be shaken, Panginoon, that I pray, oh God, Lord, that you have removed, oh God, Lord, things that are shaken, oh God, Lord, the things that will remain, oh God, Lord, are from you, Panginoon, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name, oh God, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father God. Thank you, God, for your word. Thank you, Lord, oh God, Lord. We bless your name, Father. Give you all the praises and the glory, oh God. And all this we pray in the mighty name of your Son, Jesus. And everyone say, Amen. Amen. Right there in your homes, palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Okay, so sa pagkakataong ito, nais ko pong let us be continuously in a spirit of prayer right now. And right now, I'd like everyone again, okay, sa lahat, bawat isa na parang ikaw ngayon ay unang beses namin nakasama sa umagang ito. It's your first time. You have joined with us, oh God. And I pray right now, I invite everyone to be bowing down on God, coming into the presence, continuously be in the presence of God right now. At sa lahat ng tao na nakakapakinig ng salitang ito, galing sa ating Panginoon, if that is you, I'd like to give you a chance to give your life to God. Nabigay mo ang iyong puso, ang iyong buong pagkatao sa ating Panginoon. It is only through that na tunay na ang presensya ng ating Panginoon ay sa iyo. Siya ang maghahari sa iyong buhay. Siya ang kikilos sa iyong buhay. At kung ikaw yan, nais kitang samahan sa isang maikling panalangin ng pagbibigay ng pagsuko ng iyong buhay sa ating Panginoong Diyos. Sa ngayon, I'd just like to invite you in this small prayer of receiving God in your life. Follow me in this prayer. Lord, aming Panginoong Diyos, Ama sa langit, sa araw na to, ay isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Pinagkakaloob ko ang aking puso sa iyong anak na si Jesus, sa aming Panginoong Jesus, na sa Kalbaryo ay ibinuwis at ibinigay ang kanyang buhay para sa akin. Panginoon, sa araw na to, ay tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas. Sa oras na to, simula ngayon, Panginoon, ay humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Lord, forgive me, O God, for all my sins. Starting today, I give my life. I surrender my life to you. In Jesus' name, Amen. Sa lahat ng mga nanalangin na yan, ng pagsuko sa ng inyong buhay, pagbigay ng inyong buhay sa ating Panginoon, I just like to pray for you. Lord, hindi ko sila nakikita, Panginoon, pero Lord, Ikaw, Lord, ang nakakita sa bawat isa na yan na nanalangin ng panalangin na aming binigay para sa iyo, O God, Lord. And I pray that everyone who made that prayer, O God, Lord, you will move mightily in their lives, O God, Lord. Even right now, Panginoon, O God, Lord, alam ko magpapakilala sa kanila, Panginoon. Alam ko mangungusap ka, Panginoon, O God. I pray that even starting right now, Panginoon, you will move in their lives, O God, in Jesus' name, Panginoon. I pray, O God, Lord, O God, Lord, that they will remain in you, Panginoon, O God, Lord. Lord, panghawakan mo kanilang mga buhay, O God, Lord, whatever their needs, O God, Lord.
O God, if there's a need for healing, Panginoon, O God, Lord, restoration ng mga relationship, Panginoon, O God, Lord, bawat pangangailangan, Panginoon, O God, Lord. I pray, O God, Lord, na sila ay tatawag lamang sa iyong pangalan, O God, in Jesus' name, Panginoon. In Jesus' name, O God, Lord. Kaya muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa lahat ng nagsuko ng kanilang buhay sa iyo, sa oras na to, sa araw na to. And I pray that you will truly move mightily in their lives, O God, Lord. Again, O God, Lord, salamat, Panginoon, O God, Lord, sa lahat, Panginoon, ng nagsuko ng kanilang buhay sa iyo, O God, Lord. To be all the praises and the glory, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so sa lahat po ng nanalangin po niyan, maniwala lang po kayo at alam po, sa pagsuko po niyo ng inyong buhay sa ating Panginoon, magtiwala ka lang, have faith, magkaroon ka lang ng matibay na pag-asa sa ating Panginoon. Lahat yung pinagdaraanan natin ngayon. Okay, wala namang nalibre sa atin sa pandemic na to. Lahat tayo affected. Pero iba yung meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos. May pag-asa tayong pinanghahawakan na talagang I pray na hindi yan matitinag sa iyo, aking kapatid. Okay, so praise God for that.